Good morning, good morning, good morning, good morning guys. Ayan, so tingnan nyo naman yung anak ko. Pinila-pila yung mga laruan, oh. Grabe, oh. Lupit, no? Ganyan si Zion. Oh, marunong na pumila ng sasakyan. Traffic ba na? Traffic? Kunin ko na si Bear, ha? No. Doon lang daw siya. Huwag mo kasing galawin. Ayan guys, yan, welcome back again sa aming YouTube channel. Ayan, so meron lang tayong pag-uusapan ngayon guys. Alam nyo na, magmamarites muna tayo ngayon. Ayan, so, yun nga pala guys, no, hindi pa kami nakakabalik dun sa sa bilihan ng ang tawag dito, ng air fryer. Kasi, may pasok pa tayo. And si Emma kasi may pasok din, hapon na siya nakakauwi. Kaya yun. So siguro sa sa off ko na siya gagawin para makabili ng aming air fryer. Maraming salamat sa mga nagko-comment guys, no. Tsaka shoutout kaya muna tayo. So, shoutout muna. Shoutout muna tayo guys. Ayan. So yun guys, shoutout ko muna si Ma'am Melly Vini from Switzerland. Ayan, danke sabi niya. Sabi sabihin thank you. So gano'n kasi pag sa Switzerland, pag sa mga German, danke. Ayan. Okay, so yun guys, umpisahan natin itong aming topic. Ayan. So, medyo naisip lang namin kasi guys, syempre, gusto na rin namin i-share sa inyo yung experience namin at saka sasabihin namin sa inyo kung bakit ito yung topic namin. Hindi, kasi very timely to dahil kakaumpisa pa lang ng fall intake, so madami-daming international students na naman yung bagong dating, 'di ba? So, ito yung topic natin, nakita naman din sa thumbnail na bakit mahirap sa umpisa dito sa Canada. Well, ito point of view namin to, having 1 year experience dito sa Canada. So, nag-uumpisa pa rin kami, pero ito yung mga bagay-bagay na nakikita rin talaga naming sinasabi ng mga tao na nahihirapan din sa umpisa o pag-uumpisa dito sa Canada. So, mapapaisip ka kasi sobrang laging pinapayo sa mga tao. Yan, kapag tiyaga ka lang sa umpisa lang yan. So, tiis lang sa umpisa lang, ganyan talaga. So, ano ba yung tinatawag natin sa umpisa lang yung hirap? O, 'di ba? Yung bakit ano ba yung pagdadaanan natin sa umpisa dito sa Canada? So, kung katulad namin kayo na international students, ganyan na pumunta dito sa Canada para mag-umpisa, ito yung ma-share namin na insights bakit yun nga nasasabi nating mahirap sa umpisa dito sa Canada. Yes. So, bago natin simulan yan, kamusta ang school mo? Okay naman yan. Nasa second week pa lang tayo. So, chill pa lang. Wala pa namang masyadong ginagawa. More on introduction. Yan, mga discussion ng overview ng mga topics. So, wala pa masyadong assignments. How about yung pag-commute mo naman? Yung commute ko? Carry naman, ayos naman. Pero yun nga, first time ko ma-experience kanina. Yung nag-change yung ruta dyan sa downtown. Diyos ko, sabi ko, saan ako pupunta, diba? So, anyway, ganun talaga part talaga ng life yun. Kapag nasa downtown, minsan pag may ginagawa or whatever circumstance, naiiba yung ruta. So, hindi mo na alam yung bus stop. So, dapat aware ka kung saan yung pwedeng next mong pag-abangan. Okay. Yun. So, yun guys, no? So, narinig nyo naman yung sinabi ni Emma. Ayan. So, umpisahan na natin kung ano-ano ba yung mga nilista ni Emma dito. Yan. Bakit mahirap sa umpisa? So, parang looking back, ito yung mga nilista kung bakit mahirap sa umpisa. Unang-una pa lang. Unang-una, syempre guys, yung i-give up mo yung buhay mo sa Pilipinas. Yan. Diba parang isipin mo pa lang, makakapag-umpisa ba ako sa Canada? Ang ganda na kunwari, diba, ng life mo sa Pilipinas. Parang doon pa lang mahihirapan ka na kasi ibang-iba talaga yung buhay na aabutan mo dito sa Canada compared sa buhay mo dyan sa Pilipinas. So, dapat ready ka. I-expect mo na yung dapat mo i-expect. Hindi siya magiging silver platter o hain na agad pagdating dito. Parang hayahay ka na, may trabaho ka na, mag-aaral ka na lang. Malaking adjustment talaga. Malaking adjustment, lalo na kung may anak ka. Wala ka ditong extended family. Wala kang may iwanan sa anak mo. So, dapat alam mo rin yung gagawin mo sa schedule and dapat all around ka sa bahay. Yes. Tsaka yun guys, isa talaga sa mahirap dito especially pag wala kayong mga relatives. Kasi at least kung meron kayong mga sabi mong kaibigan or family, at least makakatulong sa inyo agad. So umpisa pa lang. Yan. So number 2. Okay, so number 2,
mahirap dalhin yung mga gamit. Mahirap sa umpisa dito sa Canada dahil hindi mo naman madadala yung mga gamit mo na nasa Pilipinas, 'di ba? Papunta dito sa Canada. Ang dami natin binenta. Ang dami naming binenta kasi sabi namin dito na lang bibili. Lalo na kunwari appliance, kahit gusto mong gamitin yung mga gamit mo sa Pinas na yung sinasabi natin, air fryer, bago yun, o regalo ng friends, may air fryer, steamer, ganyan. Kung pwede lang sana isama, kaya lang syempre iba yung voltage dito, iba yung voltage sa Pinas. Tapos syempre mamaya masira, 'di ba? Nasaan yung warranty? So nasa Pinas pa. So dapat dito na lang din bumili. Pero yun, 'di ba? Hindi mo naman madadala lahat. Talaga mahirap mag-umpisa, unti-unti ka ng gamit para mapuno, lalo na kung unfurnished yung nirerentahan mo dito, 'di ba? Katulad namin, unti-unti talaga kami bago nakapundar. Yan. Tsaka medyo masakit din, guys, yung halimbawa tulad ng sasakyan namin, yung parang bago namin binili tapos ibebenta mo. Di ba, mabigat sa kalooban namin kasi unang-unang bili namin ni Emma yung as mag-asawa kami na yung nasasakyan talaga. Naiyak nga ako dun eh. Nung na-approve ako, hindi ako naiyak dahil na-approve kami. Yung thought lang na yung mga i-give up mong gamit, may iwan mong kapamilya. So, yun yung nakakalungkot. So, may hirapan ka sa umpisa, pero syempre, that's part of the journey. So, we're just telling yung ano ba yung mga difficulties na ma-face nyo pagka umpisa nyo sa Canada. Yes, okay. So, number 3 tayo, guys, mahirap maghanap ng bahay. Nako, yan talaga ang isa sa mga magiging problema nyo pag nag-umpisa. Yes. Sobrang hirap. Lalo na ngayon, housing crisis, rental crisis. Ilang beses na namin na babanggit sa vlogs namin. Kasi nga, ongoing yung crisis ngayon. Hindi pa nare-resolve din, syempre, agad-agad. So, yan, ang daming nag-aasang hanggang ngayon, 'di ba? Kung meron ba kayong alam na available basement, may alam ba kayong available apartment na ganito yung price. Although tayo, 'di ba, may available naman na may alam na available apartment, doon pa lang, 'di ba, sa malapit sa Chinook, kaya lang hindi na rin matake nung iba yung price. Syempre, 'di ba, sobrang sumasabay yung renta sa interest rate. So, ang bilis-bilis ng inflation. So, sa ngayon sa Canada. Pero maybe may nababasa din ako na talagang kahit mataas, ginagrab na rin nila talaga. Yes, oo. Kasi nga, syempre, mas iisipin mo naman din yung security mo pagdating dito sa Canada. Gusto mo may matuluyan na kayo bilang pamilya, hindi na kayo yung re-rent pa o mag-hotel pa, di ba? Parang remember si Joaquin, yung na-meet natin na isa sa subscribers din na, isa sa mga subscriber natin, guys. As in, dumating sila dito, wala silang bahay, ang ginawa nila Airbnb pa muna. Yeah. Pero isa rin naman yun sa safe method, yung Airbnb. Kung gusto mo talaga, ikaw yung maghahanap na marerentahan mo. Kasi syempre, ang danger kapag naghahanap ka sa Pilipinas, hindi mo alam kung sino yung mga nadideal mo. Pwede ba totoong tao ba to? Scammer ba to? Diba? Daming scammer din dito. So, hindi rin siya safe. So, yung iba, syempre, sigurista, mag-Airbnb muna for few weeks, tapos tsaka sila magsisil ng deal sa mga rerentahan. Pero yun nga, syempre, yung iba, gusto syempre, peace of mind na isahang lipat na lang, di ba, ang dami-dami mong bagahe, lipat ka ng lipat from one place to another. So, depende yan sa priority nyo. Okay, yan din ang problema, guys, pag wala talaga kang kilala dito. Kasi, syempre, kayo mismo yung sarili nyo maghahanap. Unlike na pag may mga kaibigan kayo or relatives kayo dito, at least merong makakapaghanap na hanggat nandito pa. Na nandito sila. Yeah, kaya we are just thankful din nung last year din, bago kami dumating dito. Yan, dahil sa barkada niya, kaya kami nakahanap ng unit dahil merong available na unit doon sa same building. Sa building nila. Yan, kaya sana din yung iba na naghahanap yan, makakita kayo ng kahit kakilala. Yung sa amin ngayon, pumalis sa amin sa apartment, although hindi namin relative talaga yun, o friend sa Pilipinas, nag-reach out lang siya sa amin. So, kung kaya nyo rin gawin yun, di ba? Reach out kayo sa mga kapwa Pinoy, at least na magiging trusted person nyo, hindi kayo may scam, at least makakatulong din na makahanap na kayo ng bahay bago pa kayo dumating dito sa Canada. So, pang-apat, guys, ito, mahirap maghanap ng trabaho. Yan. Mahirap ba? Mahirap. Depende, guys. Depende ito sa pala, trabaho na hanapin mo. Siyempre, may reality din na sasabihin natin, may iba na nahihirapan. Guys, hindi pagdating mo dito sa Canada, may trabaho ka kaagad. Yun yung gusto naming iparating. So, mahirap sa umpisa kasi magtsatsaga ka rin mag-apply kung saan, whether via Indeed, Job Bank, o gusto mo, kapag hindi nga nagre-reply sa'yo sa internet, ayan, ganyan, pupunta ka walk-in sa ka talaga. stalls, yan, walk-in ka. Kasi
minsan mas madali yung response sa'yo. And ito pa isa na factor, although yun nga, nag-apply ka, diba, Indeed, or kaya walk-in, isa pa talaga nakita namin na maganda o mahalaga dito sa Canada para makakuha ka ng work ay network o referral. Guys, hindi talaga dito kumukuha minsan ng basta-basta. Gusto nila yung refer. Ganyan. So, hindi natin parang ako, guys, diba, yan, na-vlog ko na yan sa inyo nung about sa warehouse namin. 2 na napasok ko dyan. Although ang dami nagme-message, syempre hindi naman namin mabackupan lahat. Ang mag-i-screen nun, yung manager. Yan. Pero kapag nasabi, Alvin, you have ganyan, yung nag-apply subscriber, binabackupan niya naman na, I know that person. Pero hindi na namin maisa-isa talaga kasi marami po talaga nag-a-apply. Pasensya na. So, actually, nung last week din, nakausap din ako ni Austin. May nabanggit siya, nung nag-walk-in, subscriber din natin. Para sasabihin niya lang din naman na yes, pero hindi siya yung makapag-individually select sa mga subscribers. Siyempre, diba? Based pa rin sa sa experience. Sila yung, ang namimili dyan, yung manager, tas yung HR, ganyan nila. So, yan. Depende pa rin sa requirements nyo. Yun. Saka yun pala guys, isingit ko na lang din sa sinabi ni Emma yung about nga sa mahirap maghanap ng trabaho. Actually, naranasan namin ni Emma yan. Talaga nag-apply kami sa Indeed. Ni isa, walang tumawag sa amin. No, kaya ang ginawa namin, nag-walk-in lang talaga kami kung saan-saan man diyan, pasa ng mga resume habang nag-iikot kami, habang nagmo-mall kami. Pasa kami ng pasa, ganun lang. Malay nyo naman matsyempohan din. Kaya depende yun guys, depende sa guys, trabaho. kasi hindi nga sabi ko automatic may trabaho ka na dito kung gustuhin mo lang. Kasi meron tayo din nababasa o nakikilala na kunwari 3 months na sa Canada naghahanap ng trabaho, wala pa rin makita. So meron tayong mamimit na ganong tao. Kaya syempre, yun, part yun na pwedeng maging reason bakit magiging mahirap yung pag-uumpisa dito sa Canada. Yes, tama yun. Okay guys, so pang 5, mahirap mag-commute. Yes. Ito naman, dito lang siguro sa atin sa kasi kapag malayo din siguro maganda mag-commute kapag nasa city ka. Yung kapag maganda yung transportation system. Tsaka ito naman yung sinasabi nga namin, mahirap mag-commute sa umpisa kasi katulad ko, hindi ako marunong sa daan. So ako nahirapan lang din mag-commute sa umpisa kasi hindi ko familiar saan ba yung sakayan dito, saan yung train station, saan yung bus stop. Pero kapag later on naman na inulit-ulit mo yun, masasanay ka na at mapafamiliarize ka. So, guys, sa umpisa lang din naman yun. Hindi, tsaka to guys, mahina sa daan to. Para in short, Bopo, lost. Isipin nyo, 1 year na kami dito. Minsan papunta kami na kung saan. Sasabihin niya pa sa akin, baby, saan to? Umaga, ilang beses na namin nadaanan yun. Pero, hirap siya sa daan. Sa ganun. Pero may mga ganun tao talaga. Kaya dapat dito talaga, lagi kang may dalang phone. And yan, may data ka kasi nandun yung maps mo. Yes. Yun. Okay, so pang-6 guys is which yung... is very mahalaga din sa umpisa. Hanggang ngayon, mahirap. Pwede. Dito sa Alberta to kasi matindi dito mahirap pag winter. Yes. Actually, di ba nga hindi lang sa umpisa to? Hindi, ito, feel ko nga umpisa kasi sasabihin naman din ng ibang tao, masasanay ka rin. So, mahirap sa umpisa, yan, kapag na-experience mo yung winter. Sa umpisa? Kasi, yan, kahit kami din, nahirapan sa umpisa, kasi hindi namin alam paano ba yung layering, ganyan. Syempre, tinuturuan pa kami ng friends, ano ba yung dapat musuotin. Lalo na dito sa Calgary, guys, minsan mainit. Mamaya-maya, sobrang lamig. Ganun yun, extremes yung weather dito. So, dapat alam mo rin talaga paano magdala ng mga extra layer of clothes, jackets, ganyan. Malalaman nila yan pag nandito na sila at nag-winter. Yung unang winter nyo. Dun yung malalaman, guys, kung ano yung dapat nyo suotin. Saka kailangan lagi kayo mag-check ng forecast sa cellphone nyo. Yes. Yan. Every day. Kasi iba-iba talaga ang dito sa Canada, guys. Sa isang araw, umiikot ang 4 na season dito. And yan, guys, kapag winter, nandito na yung sari-saring emotions kasi hindi ka lumalabas mostly of the time. Siyempre, nakakatamad din naman lumabas kung sobrang lamig. So, pwede kang ma-homesick or magkaroon ng anxiety. Pero yun nga, sa umpisa lang yun. Kasi, syempre, if you intend to stay talaga dito sa Canada, you have to embrace na ganito talaga yung way of life sa Canada. Hindi mawawala ang winter sa seasons of living dito sa Canada. Tayo ba, nung winter? Anong ginawa natin? Hindi ko alam, busy ka rin nun Doon ka nagtatrabaho. Oo, kasi ako
Halos katabi ko lang din yung Chinook eh. Oo, Ikaw naman. Nag-work ako. Oo. Nag-work ako sa Nordstrom. So, busy na rin kami. Hindi na rin namin na malayan. Pero, tsaka, Ang pinuntahan natin noon yung Abraham Lake tsaka Silvan. ako isipin nyo guys, nakakapag-travel pa kami noon kahit winter Hindi, pero minsan lang. Tsaka, hindi, safe din naman kasi yung daan. Kaya okay lang naman. Tsaka, isipin nyo guys during winter, naging 3 ang trabaho ko. Isipin nyo, kinaya ko yun. Pero 1 buwan lang naman nangyari yun. Yan. Nung December lang naman siya nangyari. Kasi parang pa yun eh. Parang gusto ko pang kumita eh. Sa umpisa naman din talaga ganun yung energy mo. So, mamaya, itatopic pa natin yun. Okay, so pang 7 guys is mahirap mag-aral ulit. Yan. So, ito, feel ko, baka marami ring nakaka-relate kasi syempre ditong student pathway, ito ay pathway lang din naman sa mga nag-i-intend maging permanent resident or citizen dito sa Canada. Ibig sabihin, hindi talaga ito yung main goal nyo. Sana, pero ito yung naging daan lang talaga. 'Di ba? So, yung iba, namimili pa between mag-asawa. Sino mag-aaral? Sino yung OWP? Kami dito, siguro napilitan ako. Ako na lang, sige, kasi ayaw niya. Kasi dapat talaga ang pipiliin na student ay yung willing mag-aral kasi nga milyon-milyon yung tuition. So dapat hindi yun masayang. So dapat yung willing mag-aral. Kaya lang 'di ba, hindi naman tayo yung fresh graduate. Kaya kung merong tayong certain period of time, ilang years na gap, medyo mahihirapan tayo bumalik ulit sa school, 'di ba? Back to school. So aral na naman, akala ko tapos na ako. Ang dami-dami ko nang inaral dati. Pero ngayon syempre, you have to again embrace the life that you chose. So kung yan yung napili naming pathway, kailangan ko ulit mag-aral ulit. Sabi ko nga, 'di ba? Unang week ko pa lang sa school, excited na ako, nagbibilang na ako. 14 weeks na lang, 'di ba? Tapos na yung SEM. Kasi nga gustong-gusto ko na rin matapos mag-aral. Pero sa umpisa talaga, magiging mahirap mag-aral ulit if matagal ka nang nag-stop sa aral or matagal ka na rin nag-work na. Based ba sa experience mo? Nahirapan ka ba? Hindi naman yan. Depende sa course Yung course ko kasi is related sa profession ko and sa dati kong natapos. So, hindi yun naging masyadong difficult para sa akin. Pero yung iba siguro na different course or medyo technical na yung mga program na napili. So, it can be challenging pero kaya na rin naman yun kung basta tsatsagain. Okay, sa pang-8 guys, mahirap ipagsabay ang work, alaga ng bata at saka pag-aaral. So yan, sabay-sabay. Actually, ginawa ko to nung nag-umpisa tayo last time. Pinagsabay-sabay ko yung pag-aaral ko, second sem yun pinagsabay ko yun sa work ko din, and pinagsabay ko sa pag-aalaga kay Zion. Ito pa, 2 yung bata. So yun, syempre, kailangan mo talaga dito time management kasi marami kang gagawin. Aside pa nga dun, gagawin mo pa yung gawaing bahay. Assignment mo kaya pa. Assignment, yan, nagtuturo pa ako sa Pilipinas, Diyos ko. So, kaya, hindi ko na rin alam paano mabaliw-baliw ka na rin, 'di ba, sa pagmamanage ng time, pero nakaya naman, and at least ngayon, 'di ba, hindi na ganun ka busy. So yan, kasi nga sabi nga natin, sa umpisa lang naman ganun talaga challenging kasi you have to juggle work, studies, yung bata pa, tas everything na lahat na dapat asikasuhin. At saka nakatulong din kasi sa'yo nun guys, baby, yung online. Yan, online din. Kaya feel ko na nakakaya kong ipagsabay kasi after ng class, tatawid lang ako papuntang Nordstrom. So, kaya ko. Walang commute ako noon. Yeah. So, madaling matapos yung pacing ng life ko noon. Dito kasi, syempre, hindi ko alam paano ako maka-work ulit, lalo na isisingit mo lang siya sa schedule, which is I'm doing face-to-face na kasi ngayon. Pero yun nga, I'm looking for work na rin. Yan, depende na lang din sa availability din ng employer tsaka sa availability ko sa schedule ko. Yun. Okay, so pang-9 naman guys is ito yung medyo mahirap talaga. Sa umpisa, wala tayo nito. Mahirap makaipon. Yan, mahirap makaipon in the sense na yung kung ang iisipin lang natin yung source of income ay galing sa sahod. Yan, mahirap talaga. Lalo na kung yung sweldo mo napupunta lang sa bills. And lalo na kung ngayon ay sobrang taas na ng cost of living. Yeah. So, hirap talaga makaipon sa ngayon, honestly. And so, yung ibang gastos din namin, lalo na ngayon na hindi ako nag-work, ay nanggagaling pa rin sa main fund namin. So, yun, maganda talaga dito guys,
may ipon din kayo bago kayo pumunta sa Canada. Ibala dapat. Kasi hindi ganun din kabilis makaipon unless nga wala kayo, for example, na dalang bata, kayang-kaya nyo mag-double Pwede. job pareho. Yun, kayang-kaya nyo mag-ipon, guys, kapag ganun yung sistema. Pero kapag ganito, kunwari na merong bata, tas kailangan ganito lang yung availability mo, tas ako ganito lang. So, medyo nalilimit yung work opportunity na pwede kang kumita. So, yun. Ayun nga rin guys, ang kinagandahan lang din namin, yung time na nakaraang, yung bago nag-umpisa pa lang kami, no, pares kami nag-work ni Emma. Yes, oo. Dahil din doon, nakaipon ako ng tuition pang, ngayong second year ko. So, I'm just very thankful na nakaya ipagsabay-sabay at makapag-ipon. At saka dalawa rin kasi yung trabaho ko doon. Gubaga yung part-time ko, yun yung pinapang bayad namin sa bahay. Yes. Konting dagdag na lang. Okay. Yeah. So, yun. So, mahirap makaipon sa umpisa. Well, applicable to lalo na ngayon dahil sa sobrang taas talaga ng cost of living. Kaya sa mga papunta pa lang dito sa Canada, yan, ipon-ipon din talaga, tipid, dahil iba na talaga yung presyo ng mga bilihin dito at renta sa Canada. Kaya kailangan dito guys, diskarte rin talaga. Yeah, Hindi lang dapat yung work ang yung source of income mo Kailangan meron ka pang, alam niyo na. Yung mga side hustle, yan, extra income kung meron pa kayong, for example, business sa Pinas, pwede nyong ituloy, yan. So ito guys, pang-sampu natin is mahirap makahanap ng kaibigan. Well, pwede nating i-qualify. Mahirap makahanap ng tunay na kaibigan dito sa Canada. Marami tayong pwedeng ma-encounter dito, makilala sa Canada. Pero napapasin ko rin, 'di ba, na mga comments dito sa atin or mga sinishare na mga matagal na nag-i-stay dito sa Canada. Wag daw masyado magtiwala rin sa kapwa Pilipino. So, yun yung reminder lang nila. Although, hindi naman lagi na ganun yung mangyayari, nandyan yung paalala. Yeah. Kasi minsan, yung kapwa Pinoy mo pa, yung hahatak sa'yo pababa. Crab mentality. Yan, crab mentality, yung sinasabi nila, which is daw, present daw dito sa Canada. Yeah. Luckily, hindi pa naman natin na-experience yun, or pwedeng hindi pa tayo aware. Pwede rin. Ingat lang din. At least nasa sa atin naman din kung sino yung pagkakatiwalaan natin. So, marami tayong pwede makilala dito sa Canada. So, yan. Kaya yun guys, basta hindi naman natin lahat ng Pinoy, diba? Pero kailangan din talaga natin mag-ingat. Yeah. Wag masyadong sigurong mapagtiwala. Mapagtiwala sa kapwa natin Pilipino. Yeah. So, ganun kasi lang naman. hindi naman natin alam yung yung naging experience nung iba, bakit sinasabi nila na mag-ingat sa kapwa Pinoy. So, yun, since napagdaanan nila yun, nire-relay lang namin yung warnings na ilang beses na namin nababasa at binibigay sa amin. So, yun, ingat pa rin daw sa kapwa Pinoy. Yung iba nga nagsasabi pa, mas gusto pa raw nila yung mga ibang lahi. Pero, tayo naman, depende pa rin sa sitwasyon. Hindi naman natin kailangan ilimit yung sarili natin sa ganitong lahi lang o ganito. So, depende pa rin yan sa community kung nasa saan tayo. If we are in a healthy community, so wala namang issue whether Pinoy ba yan o ibang lahi. Yeah. So far, wala pa naman kaming na-encounter. Yan, and we are just grateful din kasi sobrang helpful, supportive, yan, mga matutulungin ng mga kaibigan na nakapalibot sa amin. Yes. Ayan. Kaya shout out lahat sa mga kaibigan namin dito, lahat ng mga nakilala namin dito. Tumutulong, lalo na sa mga paglilipat namin, lalo na din Jason, sa paggagala namin, Dwayne, Julius, mga nagbibigay ng matutuluyan kapag may pupuntahan tayo, yan. Tsaka na rin pala, baby, yung mga subscribers natin na nagbibigay sa amin. So, hindi ko na kayo i-isa-isa, alam nyo na. Kuya, kung sino ka man, yung nagbigay sa amin ng, alam niyo na. Ang dami, di ba? Oo, yung mga gifts, dami. Yung ayaw pa mag-pass, shout out or sabi ng name. Sobrang thankful kasi yung mga bagay-bagay din na nasa palibot namin, sobrang malaking tulong yung mga ibinibigay ng galing sa subscribers din namin. Meron galing pa sa US guys, pinadala pa sa amin dito sa bahay. Oo nga, napapanood nyo din yan. Tapos yung iba kahit wala namang binibigay, mga simpleng comments na motivating words, nakakatulong yun talaga. Kasi hindi naman everyday talaga sa Canada is a happy day or good day. Meron ka ring mga moments na down ka, pero dahil sa mga comments na
ng mga viewers, nakaka-uplift sila. Tsaka pasalamatan ko na rin, baby, yung nagbigay ng $50 sa atin. No? Sir, thank you so much talaga. Oo nga, kahit hindi naman kami nag-ask Hindi ng naman kami, donation. bigla na lang siya nagsabi na Nakakatawa. Oh. Nakakatuwa. Yun yung mga ganun. Tapos minsan sasabihin, hindi raw sila mag-skip ng ng Ads. O, Para diba? nakakatulong din po talaga guys yon yung hindi nyo pag-skip ng ads. Although syempre wala naman kaming say kung mag-skip kayo or what. Pero diba nakakatuwa lang yung mga nagsasabi pa, hindi ko i-skip to para may pandagdag kayo sa pambayad dyan sa violation ticket. Yeah, totoo. Yan, anyway. Tsaka gusto ko na rin pasalamatan syempre yung mga katrabaho ko. From Chinook to dito sa That Foods yan. Sila, basta yun, basta mga katrabaho ko. Alam niyo na yun kung sino yung mga katrabaho ko. Maraming salamat sa inyo. Mga kuya, talagang sobrang babait nila. Wala pa ako na-experience sa talagang negative. Yan, so sa lahat-lahat po, maraming salamat. Hindi na ako nakasama sa vlog ni Alwin nung first year anniversary namin dito sa Canada. Pero yun nga, same as him, gusto ko rin talaga magpasalamat sa inyong lahat na nanonood dahil yun nga sabi nga namin, hindi lang talaga yung sa employment, yung source of income, nagiging extra income namin din tong sa YouTube. And yan, dahil po sa inyo, kaya nagkakaroon din kami ng additional income. So, thank you po sa panonood ninyo, sa pagsusubaybay, lalo na sa mga, since day one pa lang nakasubaybay na sa buhay namin dito sa Canada. Nakakatuwa yung mga comment nila. Parang sinabi nila, 1 year na rin pala kami nanonood ng vlog niya. Parang nakakatuwa. Yun. Okay. So, yun guys, yung mga things na naisip namin na pwedeng maging mahirap sa inyo sa pag-uumpisa dito sa Canada. Pero yun nga, kami bilang naka 1 year na dito sa Canada, nakita naman namin na things will get better. Hindi naman forever mahirap yung mga ganung aspeto na nabanggit namin. So, unti-unti, masasanay ka, makaka-cope up ka. Yun, magiging okay din later on yung life sa Canada. Right. Yes. So, yun. Natapos din ang ating vlog for today. Ayan. So, si Sayo, no? Buti na lang tumahimik ang baby ko. Busy sa cellphone, eh. Ayan. Yeah. So, yun guys. I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin ni Emma ngayon. And yeah, pag may mga question kayo guys, just comment down below. Comment down below. And Subscribe na rin kayo guys sa aming channel. Yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan na nanonood. Yan, subscribe please na do kayo. subscribe and click na rin the notification button in order for you to get notified of our future uploads. Tsaka guys, wala namang bayad dyan. Kaya click na lang. Okay? So yun guys, see you on the next one. Peace. Yeah.